follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Oh, paano Ramona? Alis na ako. Huwag mong kakalimutan, pinag-usapan nating dalawa ha. Oo, Gonzalo, makakaasa ka. Ramona! Anong ginagawa ng walang hiyang yan dito? Nay, wag na ho kayong makialam. Anong wag makialam? Bakit kayo nag-uusap ng damuhong yan? Hindi mo ba nakikilala kung sino siya? Lumayo ka sa kanya, anak. Alam ko ho kung sino siya, Nay. Kaya nga ako sa kanya ako lumapit. Nay, siyang tutulong sa akin na makuha ang hustisya para sa ginawang pambababoy sa akin ng mga lalaking yun noon. Si Gonzalo, siyang gagawa ng bagay na hindi kayang gawin ng batas natin. Siyang magpaparusa sa kanila. Nakipagkasundo ka sa demonyong yan? Nababaliw ka na, Ramona! Pabayaan niyo na ako, Nay. Alam ko ho ang ginagawa ko. Kailangan ko ang tulong ni Gonzalo para makaganti ako sa mga taong sumira ng buhay at puri ko noon. At anong kapalit? Sasama ka sa kanya? Magpapakaalipin ka sa isang halimaw na kagaya niya? Ramona, para mo na ring ibinenta ang sarili mo sa demonyo! Nagpapatawa ka yata, Tasing. Alam mo sa sarili mong, hindi ko kailangan ng anak mo. Hindi ako tumitikim ng nalawayan na ng iba. Sariwa ang gusto ko. Anong ibig mong sabihin? Ramona, anak, anong sinasabi ng demonyong yan? Lola? Mama? Bakit po nandito kayo sa labas? Gabi na po Pasok na po tayo sa loob. Baka po may dumating na aswang Oh, Diyos ko! Hindi! Hindi pwede! Ramona, anong ginawa mo? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kasityo pangil, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo na nga lang po akong Uno, gaya ng tawag sa akin ng malalapit na kakilala ko. Bago lang ho ako rito sa channel niyo pero sa maiksing panahon ng pakikinig ko rito ay masasabi kong talagang nahook na ako sa inyong mga kwento. Kaya nga heto at naisipan kong magpadala na rin ng sarili kong karanasan na sana ay mabigyan nyo ng pansin. Nangyari ang kwentong ito nung nasa huling taon na ako sa kolehiyo bilang isang civil engineering student. Isang dayong tindera ng palaspas ang noon ay nag-transfer sa pinapasukan kong university sa Maynila. Itago na lang natin siya sa pangalang Iza, hango sa tunay din naman niyang pangalan. Ang sabi nila, weirdong babae raw si Iza. Siguro dahil sa pananamit niya o sa kilos niyang kakaiba para sa ilan. Pero kung ako ang tatanungin, wala namang mali sa kanya. Normal na estudyante lang din siya noon, kagaya namin. Kaya lang dahil nga napunta siya sa isang lugar kung saan talamak ang mga taong mapanghusga, naging easy target siya noon ng mga bully. Hindi ko alam noon kung blessing in disguise ba na nagkataong kasali ako sa barkadahang yon na nagtangkang gumawa ng hindi maganda laban sa kanya. Napagpustahan kasi nila si Iza. Ang siste, isa raw sa amin ang dapat na makakuha ng puri niya. Kalakip ang isang ebidensyang nagpapakita ng kanyang walang saplot na katawan para lang sa isang katuwaan. Ako ang nag-volunteer na gumawa nun. Yun lang kasi ang naisip kong paraan ng mga panahong yun para magawa kong balaan si Iza sa balak nila. Pero wala akong kaalam-alam na ang pangyayaring yun pala ay magdadala ng isang malaking pagbabago na may kahalong kababalaghan sa buhay ko. Siya ba yung sinasabi mo ba, pre? Oo, pre. Siya nga. Isa raw ang pangalan niya, sabi ni Eman. Naku, tama ka nga. Mukhang kawawa nga siya, oh. Tingnan mo, inosente pa naman ang dating niya.
Parang hindi makapasag pinggan. Alam mo, pre, dyan talaga ako hanga sa iyo eh. Kahit palagi mong kasama ang mga siraulong yon, hindi nila kahit kailan ma-impluwensyahan ang ugali mo. Hindi talaga mangyayari yun, pare. Nakikisama lang ako sa kanila dahil matalik na kaibigan at kasosyo ni Daddy sa negosyo ang tatay ni Eman. Sa totoo lang, tiis na lang talaga ako sa ugali nila. Ayoko lang gumawa ng problema sa pagitan namin. Nakakahiya kinamamit, Daddy. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong balak na maging katulad nila. Oo, alam ko. Kaya nga hanga ako sa iyo eh. Kahit mayayaman ang nag-ampun sa iyo at maganda ang buhay mo ngayon, hindi mo pa rin kami nakakalimutan. Kami ng mga nakasama natin sa ampunan noon. Eto nga, kinuha mo pa kung maging personal driver mo para matustusan ko rin ang pag-aaral ko sa college. Kahit na medyo late na. Salamat, pare. Wala yun, ano ka ba? Alam mo, dapat yung mga barkada mong hilaw na yan, yung mga binibiktima ng kung sino mang nandudukot daw ng mga kabataan dito sa atin eh. Nabalitaan mo ba yun? Isang estudyante na naman daw na nag-aaral sa university natin ang nawawala. Pangatlo na yun, hindi ba? Nabalitaan ko nga yun. Pero hinala ko, mga sindikato o masasamang loob yung mga nambibiktimong yan. Marami rin kasing malulokong kabataan dito sa lugar natin. Mag-ingat na lang siguro tayo. Kung sa bagay. Tsaka, palagi naman tayo magkasama eh. Ako na bahala sa'yo. Pero, babalik tayo dyan sa babaeng pinagpupustahan ng mga kabarkada mo. Nagtataka lang ako kasi pare. Bakit? Nagtitinda sila ng palaspas nung lola niya. Eh, di ba? As Wednesday pa lang ngayon, malayo pa naman ang Holy Week ha. Ang sabi ni Eman, dumadayo raw talagang maglolang yan dito sa atin kapag Holy Week, galing Batangas, para magtinda ng palaspas. Mas malaki raw kasi ang kita rito. Doon daw sila palaging tumutuloy nun sa kamag-anak nilang taga dyan lang sa malapit. Kaso namatay na raw yun nung mga nakaraang linggo lang. Kaya napaaga ang uwi nila dito sa Maynila. Ganun pala. Tuluyan na rin kasing nag-transfer yung si Isa sa school natin. Total, sa kanila naman naiwan yung bahay nung pumanaw nilang kamag-anak. Baka kailangan nila ng pangtustos sa gastusin. Kaya ngayon pa lang nagtitinda na sila ng palaspas. Alam mo naman, mahal ang buhay dito kaysa sa probinsya. Kung sa bagay. Pero, parang dahil yata dun, kaya naging easy target siya ng grupo ni Eman. Medyo weird kasi siya pare, no? Kahit nga yung pananamit niya, masyado nang pinaglumaan ng panahon. Balot na balot. Samantalang ang init-init dito sa Maynila. Halos pareho nga sila ng itsura ng lola niya, oh. Kapag nakatilikod sila, halos hindi mo na makikita kung ano ang pagkakaiba nilang dalawa. Kaya nga siya pinagtitripan ni na Eman eh. Gago talagang mga yun. Naturingang may mga kaya sa buhay kung mag-isip, mga utak kriminal. Gets ko na. Kaya ka nag-volunteer na ikaw na lang ang gagawa, no? Para magawa mong balaan si Isa. Di ba? Para kang superhero sa lagay na yan, ha? Sira. Alam mo namang ayaw na ayaw akong makakita ng taong binubuli. Nung nasa ampunan pa tayo, danas na danas natin pareho kung anong pakiramdam ng apihin. Kaya kung may magagawa ako para tumulong, bakit hindi? Kung hindi lang ako nahihiya sa mga umampun sa akin, babasagin ko ang mukha ni Eman. Pati na rin yung ibang kabarkada niya. Kaso kailangan makagraduate ako na matiwasay. Para naman hindi sayang ang pagpapaaral sa akin ni na mom at dad. Paano kung ma-inlove ka bigla kay Isa? Ganyan pa naman ang mga tipo mong babae, yung conservative. In love? Sira. Wala pa sa isip ko yan. Huwag kang invento. Ay, halika na nga. Lapitan na natin sila, oh. Bakit pare? Pare, kanina ko pa kasi napapansin nakatingin kay Isa yung lalaking yon. Ayun, oh. Yung nakasombrero. Tingnan mo. Teka,
Oo nga no, ang sama ng tingin ha. Mukhang manyakol pa ang gago. Tara, lapitan natin. Hayaan mo na. Umalis na eh. Nakita yatang napansin natin siya. Halika na. Lapitan na lang natin yung maglola. Oh, bunso, may papalapit na customer. Asikasuhin mo muna ha. At tinatapos ko pa rin ginagawa kong palaspas. Oh, Lola. Ako na ang bahala. Magandang araw po. Magkano po ang isang piraso nitong palaspas ninyo? Magandang araw din. 30 pesos lang ho isa niyan, sir. Kagagawa lang. Binitado na rin ho yan. Talaga? Hindi pa palaspasan ngayon ah. Binindisyon na to ni Father? Oo, sir. Kakilala ko kasi si Lola ng parish priest dito. Siya ang nagsabi sa amin na dalhin sa kanya itong mga palaspas para mabindisyonan niya at nang maibenta namin. Tulong na raw ho niya yun sa amin ng lola ko. Total, itong mga nakaraang araw, marami daw mga parokyano ng simbahan ang nagre-request na bindisyonan ni Father ng maaga yung mga dinadala nilang palaspas sa kanya. Oh, bakit naman kaya? Ilang linggo pa bago mag-Holy Week ha? Kasi mga iho, ang sabi ni Padre sa akin nung nakausap ko siya, sunod-sunod daw ang mga nangyayaring krimen sa lugar na ito. Kaya ang mga tao naghahanap ng pwede nilang gawing panangga o pangontra sa masasamang enerhiyang nagkalat sa paligid. Nako, ganun po ba Lola? Mabuti siguro kung bilan ko pala sina Mami at Daddy nito para mailagay din sa office nila. Tapos, pati na rin sa bahay namin. Nako, tama. Magandang ideya nga yan, iho. Lalo na't hindi lang pangontra sa masasamang elemento itong palaspas. Nagbibigay din ito ng proteksyon at pananggalang laban sa mga negatibong enerhiya sa paligid. O siya, sige ho Lola. Pabili ho ako. Ilan po bang kailangan niyo, sir? 3? 30 ang isa, no? Opo. May discount ba kung bibilin ko lahat? Ilang bundle bang meron kayo dyan? Ho? Biglang napahinto si Iza sa akmang pagdampot niya noon ng isa sa mga paninda nilang palaspas at napatunghay ng tingin sa akin gamit ang nanlalaki niyang mga mata. Mukhang nagulat siya sa sinabi ko. Kung makaho ka naman sa akin, parang hindi tayo blackmates. Magkaedad lang yata tayo eh. Di mo ba ako natatandaan? Kung sa bagay, di ka naman kasi masyadong nakikipag-usap. Kaya magpapakilala na lang ako. I'm Uno, by the way. Ikaw si Isa, tama? Oo. So ano nga? Ilang bundle bang available sa paninda ninyo? Bibilin ko na lahat. Pare, seryoso ka ba? Aanin mo yan? Nagwawalas ka yata ng pera eh. Hindi ko pinansin ang bulong na yon ni Greg. Siniko ko na lang siya at hindi rin inalis ang pagkakatitig ko kay Iza na nang mga sandaling yun ay hindi ko alam kung bakit parang bigla yatang nahiya sa akin. Di ko alam pero nakaramdam ako ng tuwa nang makita kong medyo namumula ang pisngi niya. Aba, iho, may 2 bundle na kaming nagagawa nitong si Isa ngayon. Kaya lang yung isa, hindi pa nabibindisyonan dahil heto at katatapos ko palang gawin yung huling piraso. Alay, sigurado ka bang bibilihin mo lahat? Sana po. Kung okay lang sa inyo. Alay, talagang okay na okay sa akin. Kapag ginawa mo yon, maaga kaming makakauwi nitong apo ko ngayong araw. Di ayos po pala kung ganon. Pero teka lang, iho. Aanhin mo naman ang ganiri karaming palaspas. May pagbibigyan lang po ako. Tsaka medyo malawak po kasi ang bahay namin. Kaya tamang-tama. At maglalagay ako ng ganito sa bawat sulok ng bahay namin. Total, sabi niyo po, pwedeng pantabo ito sa mga negative energy, di po ba? Ay, oo. Tama ka. O siya, kung yan ang gusto mo nasa sayo naman yan, iho. Hintayin niyo na lang ako sablit dito at pabibindisyonan ko lang ito kay Padre.
Dinala ng lola ni Iza noon ang mga palaspas sa loob ng simbahan habang kami naman ni Greg noon minabuting makiupo doon sa bench na katabi lang din naman ng pwesto ni na Iza. Napansin kong bigla siyang tumahimik at nahulog sa malalim na pag-iisip ng mga sandaling yun. Uy, Iza, okay ka lang? Bakit mo binili lahat ng paninda namin? Ginawa mo ba yun para insultuhin ako? Para ipamukha sa akin anak mayaman ka? At hindi ako bagay pumasok sa eskwela ang pinapasukan mo rin? Ha? Saan naman ang galing yan? Hindi Nagtataka lang kasi ako eh. Alam mo, narinig ko yung pangalan ko kahapon habang nag-uusap kayong magbabarkada. Sama pa nga ng tingin sa akin ng isang kaibigan mo babae. Tsaka narinig kong tinawag niya akong Manang. Nako, pasensya ka na Iza. Si Cherry yata yung sinasabi mo. Matabil talagang dila nun. Ako nang humihingi ng pasensya para sa sinabi niya pero huwag ka magduda sa akin. Hindi ako kagaya nila. Hindi kita iniinsulto. Gusto ko lang talaga kayong tulungan ng lola mo. Alam mo kasi, naalala ko sa kanya yung dating nag-alaga sa akin eh. Tama. Maniwala ka sa kaibigan kong to, miss. Mabait pa to sa mabait. Tsaka totoong sinasabi niya. Halos kaedad kasi ng lola mo yung dating umaruga sa amin nung nasa ampunan pa kami. Ampunan? Oo, hindi naman kasi ako anak mayaman. Gaya ng sinabi mo. Nagkataon lang na may kaya sa buhay yung mag-asawang umampun sa akin. Maniwala ka. Wala akong planong insultuhin ka. Isa pa, marami rin naman talaga akong pwedeng pagbigyan ng mga binili kong palaspas ninyo. Maraming empleyado si Daddy sa furniture shop kung saan ako tumutulong sa pagmamanage. Bukod pa sa mga kasambahay namin at sa mga colleagues ng mami ko. Sigurado ako, hihingi rin sila kapag nakita nila yan. Ganun ba? Pasensya ka na kung napagdudahan kita. Maganda nga yan eh. Hindi ka basta-basta nagtitiwala. Siya nga pala, etong kasama ko, siya si Greg, best friend ko. Nice to meet you, Isa. Sa'yo rin, Greg. Ang lola ko naman, Tasing ang pangalan. Oh, ayan na pala siya eh. Nang dumating na si Lola Tasing, dala ang nabindisyonan ng mga palaspas, agad kong iniabot sa kanila ang bayad. 5,000 ang iniabot ko na siyang ikinagulat ng maglola. Ayaw pa nga sana nilang tanggapin yon pero ipinilit ko. Naaawa kasi ako sa kanila noon lalong-lalo na kay Iza. Halos hindi na kasi talaga nalalayo sa isa't isa ang hitsura ng katawan ng maglola na parehong nangangayayat. Lalo na't hindi pa naman ganun katanda si Lola Tasing. Tanggapin niyo na po yan, Lola. Bumili po kayo ng masarap na ulam ngayon. O ng kahit na ano. Narinig ko rin po kasing kalilibing lang daw ng kamag-anak ninyo. Kaya alam kong makakatulong po sa inyo yan. Hindi naman na yung kailangan. Nakakaraos naman kami ng lola ko. Yung tamang halaga lang ibigay mo sa amin, ayos na yun. Naku, Isa. Huwag ka nang tumanggi. Ganyan talaga ang kaibigan kong yan. Kahit kaming mga katropa niya, palagi niya rin kami inililibre. Ganyan talaga siya kapag natutuwa siya sa isang tao. Oh, siya sige. Kung ganyang mapilit kayo, hindi na namin ito tatanggihan pa. Sa totoo lang, gusto kong bilhan ng bagong damit itong apo ko. Para naman hindi siya nagtitiis sa mga lumang damit ko. Salamat sa iyo, iho. Lola, hindi naman ako kailangan eh. Ibili na lang ho natin yun ng vitamins nyo tsaka ng makakain. Para naman hindi tayo magtiis sa sardinas tsaka tuyo. Kahit ilang araw lang. Gusto ko pong kumain naman kayo ng masustansya. Syempre, gagawin din natin yun. Kakain tayo ng masarap. Pero, hayaan mo na ako, apo. Alay, hindi na bagay sa'yo ang mga lumang damit ng lola. Dalagang-dalaga ka na eh. Pumayag ka nang bilhan kita ng damit. Para naman, hindi lang ako nakakakita ng tunay na ganda ng apo ko. Bukas, pumunta tayo sa malapit na mall.
Alay, siguradong marami kang makikitang bagay sa'yo doon, bunso. Parang kinurot ang puso ko nang makita kong puno ng pagmamahal na hinaplos pa ni Lola Tasing ang mukha ng kanyang apo. Inipit din ito sa likod ng tenga ni Iza ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha niya. Napangiti ako noon, lalo na nang ngumiti na lang din si Iza sa lola niya. Paano ho? Uuwi na ba kayo niyan? Oo sana, iho. Total, ubos naman ng mga paninda ko. Uuwi na kami at gusto kong maghapunan ng maaga. Kayo, saan ang punta nyo? Diyan lang ho. Nag-aaya rin itong kaibigan ko si Uno na kumain kami sa labas dahil siguradong wala na naman siya kasabay sa bahay nila. Busy ho kasi ang mga magulang niya Kung ganon, bakit hindi na lang kayo tumuli muna sa bahay at saluhan nyo kaming kumain nitong apo ko? Ay, kung hindi nyo na itatanong, masarap magluto itong si Isa. Magpapaluto ako ng ginataang gulay na may sugpo. Nako, nakakahiya naman po. Asus, ba't ka naman nahihiya pera mo naman ang gagamitin nating pambili? Sumama na kayo sa amin para naman hindi na ako masyadong mag-guilty sa laki ng binayad nyo sa amin. O di, sige. Pero sa akin na rin kayo sumabay. May dala naman kaming kotse eh. Ituro nyo na lang sa amin ang bahay ninyo. Maliit lang ang bahay nila Iza. Sapat lang yon para sa kanilang dalawa ng lola niya. Ang bahay na yon nasa dulo ng isang medyo mataong barangay na di hamak na malayo ang agwat kaysa sa ibang bahay doon. Gawa ito sa kahoy at mga pinagtagpi-tagping plywood, yero at trapal. Pero pagpasok namin sa loob ay masasabi kong malinis ito at maaliwalas. Isa pa sa bahay na yun ay matatagpuan ang pinakamasarap na lutong ulam na natikman ko sa tanang buhay ko. Sobrang sarap magluto ni Iza, Sir Jupiter, kaya naman ang isang beses lang sanang pagdalaw namin ni Greg noon sa kanila. Nasundan ng nasundan. Halos isang linggo rin kaming nagpabalik-balik ni Greg sa bahay ng maglola. Sa totoo lang, nakalimutan ko na nga noon ang tungkol sa pustahan ng mga kabarkada ko tungkol sa kanya. Oh, nandito na naman kayo? Charan! May dala kaming ulam na lulutuin, Isa. Hindi kasi mapakali itong si Uno kapag hindi nakakain dito sa inyo Naadik yata sa luto mo. Aba, nawiwili na talaga kayong dalawa ha? Sorry na Isa. Nakakaabala na ba kami? Kung oo, sige. Aalis na lang kami ni Greg. Sus, nangonsensya pa to. Pasok na nga kayong dalawa at nang mailuto ko na yung dala nyo. Ano ba yan? Baboy to Isa. Magre-request sana kami ni Greg na adobo naman ang lutuin mo. Yung maraming bawang at sibuyas ha. Ay, sus! Request daw namin. Ayaw pang aminin, paborito niyang ulam yon. Siniko ko si Greg dahil sa naging hirit niyang yun. Si Iza naman, tinawanan kami at kinuha mula sa kaibigan ko ang supot na may lamang 1 kilong karne ng baboy na binili namin ni Greg mula sa palengke. Pagkatapos ay sinimulan niya na ang pagluluto. Nasaan nga pala si Lola Tasing? Nasa simbahan. May pinag-uusapan lang kasi sila ni Father kaya sabi niya, mauna na raw ako maghapunan sa kanya. Tamang-tama naman pala ang pagdating namin At least may kasabay ka na kumain, hindi ba? Teka Isa, tulungan na kita. Ako na maghihiwa niyang bawang. Ano yan? Ang alin? Para kasing may narinig akong kakaibang tunog sa labas. May alaga ba kayong aso? Parang may umaangil Ha? Oo, wala naman kami alagang aso. Baka naman naligaw lang yon. Huwag mo nang pansinin. Teka, sisilipin ko lang saglit. Huwag. Kailangan ko na kasi yung bawang Uno. Bilisan mo ng pitpitin niya at mainit na tong kawali ko Titingnan ko lang naman kung ano yon. Saglit lang to.
Binuksan ko ang bintana at sumilip ako mula doon. Wala akong nakitang kahit na anong hayop o tao man lang doon, pero napansin kong may mga bakas ng malalaking hiwa yung gilid ng bintana. Parang may kumalmot doon. O ano? May nakita ka ba? Wala. Baka nga may napadaan lang na ligaw na hayop. Teka. Isasara ko na lang ulit ito. Excuse muna sandali. Lalagyan ko lang ng asin yung bintana. Asin? Para saan? Palagi talagang pinalalagyan ni Lola ng asin ng mga bintana at pintuan ng bahay namin. Kaso nakalimutan kong gawin kanina. Pampaswerte raw kasi yan eh. Tsaka pantaboy sa masasamang elemento sa paligid. Bukod sa palaspas. Oh. Mapamahiin pala talaga kayo, no? Well, sabagay. Ganun talaga yata sa kahit na anong probinsya. Nagpatuloy na lang ako sa paggagayat ng bawang at sibuyas para makapagluto na si Iza. Napasarap na naman ang kain ko ng hapunang yun. Kaya lang sa sobrang excited ko palang magpunta kanina kina Iza, huli na nang maalala kong may naiwan pala ako sa library ng eskwelahan namin. Shit. Oh, napano ka, Uno? Anong inakalkal mo dyan sa bag mo? May hinahanap ka ba? Oh. Naiwan ko kasi yung blueprint ng construction project namin sa library. Ngayon ko lang naalala. Deadline na ng pasahan nun bukas. Paring Greg, samahan mo ko. Balik tayo sa school. Naku pre, wrong timing ka naman. Katetext lang ng mami mo sa akin eh. Nagpapasundo dahil maaga raw siyang nag-out ngayon sa ospital. Masama raw ang pakiramdam niya. Tapos hindi naman matawagan ang daddy mo. Nasa meeting pa rin hanggang ngayon. Ganun ba? O siya, sige. Unahin mo na lang muna si mami pare. Ako na lang mag-isa ang babalik sa library. Bukas pa kaya yun ngayon? Oo. Akong bahala. Kilala ko naman yung gwardiya doon. Makikiusap na lang ako. Kung ganun, di ako na lang sasama sa'yo. Mag-iiwan na lang ako ng sulat dito para hindi mag-alala si Lola. Sigurado ka ba? Oo naman. Ayoko rin namang maiwang mag-isa rito eh. Medyo natatakot kasi ako. Wala kasi akong kakilala rito. Siya, sige. Tara na. Nang gabing yun, sinamahan ako ni Iza pabalik sa eskwelahan namin. Buti na lang at naabutan pa naming bukas ang school dahil may ilang estudyante pa rin naman daw sa loob. Nagpark lang ako malapit sa gate dahil sabi ko saglit lang naman kami. Kaya lang habang naglalakad kami ni Iza noon papunta sa library, nagulat ako nang makasalubong namin sina Eman, ang mga barkada kong pasimuno sa pustahan tungkol kay Iza. Di nakaligtas sa akin ang nakangising tingin niya sa amin noon nang makita nilang magkasama kami. Sa totoo lang, nagkaroon kami ng pagtatalo nung umaga ng araw din yun dahil sabi nila ang bagal ko raw kumilos. Naiinip na sila. Gusto nilang makuha ko na ang pagkababae ni Iza, maibigay ko na sa kanila ang hinihingi nilang ebidensya. Uno! Ito yata yung hinahanap mo, oh. Oo! Yun nga yun! Thank you! Siya. Uwi na tayo. Baka kasi nakauwi na rin si Lola. Wala siyang kasama. Sige, Iza! Tara na! Hahakbang na sana kami ni Iza noon palabas ng library nang bigla na lang sumara ng malakas ang pintuan. Napalingon agad ako sa bintana at nakita ko ang imahen ng mga kabarkada kong hilaw na tumatakbo palayo habang nagtatawanan. Bigla akong nakaramdam ng inis. Sinasabi ko na nga ba at may hindi magandang plano ang mga ito base pa lang sa tingin sa akin kanina ni Eman. Mga gago! Uno? Bakit? Isa, may naglock sa atin dito sa loob. Ano? Sino naman ang gagawa nun sa atin? Tsaka, bakit? May mga gago lang na nantitrip sa atin. Pero kalma ka lang.
Kilala ko kung sino sila. Sina Eman yun. Yung blackmates natin. Huwag kang mag-alala. Ite-text ko si Greg. Magpapasundo na lang tayo sa kanya. Bakit naman nila gagawin yun? May atraso ba tayo sa kanila? Ang totoo kasi niyan, Isa, Sa pagkakataong yun, nakakuha ako ng tiyempo na sa wakas ay aminin kay Iza ang tungkol sa napagkasunduang pustahan ng barkadahan namin, ina Eman. Naging honest ako sa kanya noon at wala akong iniwang detalye, kabilang na ang desisyon kong mag-volunteer na gawin ang task bilang pagtatangka ko na iligtas siya laban sa kanila. Kahit na ang totoo, natatakot akong baka bigla na lang mawala ang tiwala niya sa akin noon. Sa katunayan, inasahan kong magagalit sa akin si Iza pagkatapos ng pag-amin ko. Pero hindi ganon ang nangyari. Bigla na lang siyang tumahimik. Pagkatapos tiningnan niya ako ng maigi sa mata. Salamat, Uno, ha. Salamat at hindi ka katulad nila. ano ka ba? Wala yun. Magkaibigan naman na tayong dalawa eh. Ana, huwag ka nang umiyak. Akong bahala sa'yo. Hindi ka nila maaano. Wala na akong magagawa. Mukhang ikaw lang ang matinong lalaki mahanap ko rito, Uno. Kaya patawarin mo sana ako sa gagawin ko. Ikaw na lang ang pag-asa ko eh. Ha? Pag-asa saan? Anong sinasabi mo dyan, Isa? Pasensya ka na. Mas maigi nang sa'yo ko ibigay ang sarili ko. Para hindi ako masyado magsisi. Patawad talaga. Ano ka mo? Hindi kita masyadong marinig, Isa. Bakit ba Isa, teka, anong ginagawa mo? Bakit bigla kang naguhubad? Sir Jupiter, gulat na gulat ako nang bigla na lang magsimulang alisin ni Iza ang saplot niya sa katawan. Nakapikit ng mariin ang mata niya habang ginagawa niya iyon. Hanggang sa bigla na lang niya akong kinubabawan pagkatapos ay hinalikan niya ako sa labi. Napakabilis ng pangyayari. Gusto ko siyang pigilan ng gabing yun pero hindi ko nagawa. Parang bigla na lang akong nawala sa sarili nang halikan niya ako. Nawalan ako ng kontrol sa katawan ko at sa huli, natagpuan ko na lang ang sarili kong ibinabalik ang mga halik niya. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa. Nadala ako sa ginawa niya. Bata pa ako noon at walang gaanong karanasan sa ganong bagay kaya naman mabilis akong bumigay. Hindi ako nakapagpigil. Dahil na rin sa pagkabigla, akala ko magkakausap pa kami ni Iza pagkatapos ko siyang ihatid ng gabing yun pauwi. Pero simula nun, Sir Jupiter, bigla na lang niya akong iniwasan at di na pinansin pa. Pare, si Isa nagtitinda na pala ulit sila ng lola niya. Kung sa bagay, 2 araw na lang palaspasan na eh. Oo nga. 1 buwan na kayong hindi nagpapansinan ha. Wala ba kayong balak na mag-usap ulit? Lapitan mo kaya siya. Pare, sinubukan ko naman kausapin siya tungkol dun eh. Pero, nakita mo naman di ba? Bigla na lang niya akong iniwasan. Tinaguan niya pa nga ako. Ewan ko ba? Pero, mas mabuti na rin siguro yun. Hindi ko rin naman alam kung anong gagawin ko kapag hiniling niyang panagutan ko ang nangyari sa amin. Hindi ko naman kasi siya mahal eh. Wala rin namang relasyon na mamagitan sa aming dalawa. 1 linggo pa nga lang kaming magkakilala noon tapos... Ay ewan, tara na nga. Teka pare, si Isa, lumalapit sa atin Ano? Uno, pwede ba kita makausap? Isa? Exit muna ako pare ha. Mukhang malalim ang magiging usapan ninyo eh. Una na ako sa kotse.
Anong pag-uusapan natin? Kung tungkol dun Uno, sa... buntis ako. Oh. Gusto ko lang itong ipaalam sa'yo. Bigla akong napanganga sa walang pakundangang pag-amin yon ni Iza sa akin. Di man lang ako nakabuelo. Dahil doon ay parang nabingi ako bigla sa sinabi niya. Yung dugo ko parang umakyat bigla lahat sa ulo ko. Anong sabi mo? Nagkakamali yata ako nagdinig. Tamang dinig mo, Uno. Buntis ako. Nagbunga nangyari sa atin noong nakaraang buwan. Pero, Huwag kang mag-alala. Wala naman akong balak na ipaako sa iyo tong bata dahil alam ko ako may kasalanan nito. Naisip ko lang na may karapatan ka ring malaman ng tungkol sa kanya dahil ikaw ang tatay niya. Pero ayos lang naman sa akin kung hindi mo siya kikilalanin. Sorry. Sana mapatawad mo ako. Parang bigla akong natuod sa sinabi ni Iza. Nablangko bigla ang utak ko. Wala akong mahagilap na sasabihin at walang boses na lumabas sa lalamunan ko. Nakatulala lang ako noon sa mukha niya ng matagal hanggang sa nakita kong bumuntong hininga siya at tinalikuran ako. Nang humakbang siya papalayo sa akin, gusto ko siyang pigilan at habulin pero hindi ko nagawa. Di ako nakagalaw at naiwan na lang akong nakatayo at nakatingin sa kawalan. Paring Uno? Uy! Ano ba nangyayari sa'yo? ha? Ano bang pinag-usapan niyo ni Isa at parang bigla ka yatang nawala sa sarili? Pare, si Iza, buntis siya. Ano? Teka, nasan siya? Kakausapin ko siya. Paano mo kakausapin umalis na sila ng lola niya? Ayun, umuwi na. Kanina ka pa kasing tulala dyan. Hindi mo na namalayan ang nangyayari sa paligid mo. Umalis? Sandali. Habulin ko siya. Saan sila nagpunta? Nilingon ko ang gilid ng simbahan na nasa kabilang kalsada mula sa pwesto ko at nakita kong wala na nga roon ang maglola. Ewan ko rin. Basta abang nasa kotse ako kanina, nakita kong iniwang ka ni Isa dito. Tumawid siya pabalik sana sa pwesto nila ng lola niya. Pero may lalaki siyang nakabanggaan. Tapos parang bigla na lang siyang natakot at kumaripas ng takbo palayo. Kasunod si Lola Tasing. Ano? Sino namang lalaki yun? Ewan ko, hindi ko namukhaan Kasi ang haba ng buhok. Ang natatandaan ko lang maskulado yung lalaki. Tsaka mukhang may edad na, mukhang manyakol. Pero teka. Ano nga ulit ang sinabi mo? Buntis si Isa? Oo pare. Pero sabi niya, hindi naman daw siya humihiling na panagutan ko siya o kilalanin ng bata. Siya naman daw ang may kasalanan na nangyayari sa amin. Gusto niya lang daw na ipaalam yung sa akin dahil may karapatan ako bilang tatay. Naku, problema yan pare. Anong gagawin mo? Huwag mong sabihin hindi mo nga siya pananagutan. Di ko rin alam pare. Kaya nga natutulala ako. At yung buhay to Pare. Alam mo, kaibigan kita Pero ako na ang nagsasabi sa'yo. Hindi magandang pabayaan mo na lang si Isa at yung bata. Ano ba ang buhay ng walang magulang? Kaya sana mag-isip ka. Buong gabi, hindi ako mapakali. Hindi ko nga naalalang kumain. Halos hindi rin ako makatulog noon dahil lagi lang bumabalik sa isip ko yung sinabi ni Iza. Parang may bumigat sa dibdib ko at kahit anong pilit kong itulog na lang ito, binabangungot lang ako ng konsensya ko. Kahit pa sinabi ni Iza na siya ang may kasalanan ng nangyari sa amin, alam kong pareho naming ginusto yun. Nadala rin ako. Kaming dalawa pa rin ang bumuo sa batang yun. Isa pa hindi ko gustong danasin ng anak ko
kung ano ang dinanas ko sa mga tunay kong magulang na basta na lang akong pinabayaan. Kaya nang mag-umaga, nagpa siya akong aminin kina mami at daddy ang nagawa ko. Ano ka mo? Uno, nakabuntis ka. Anak naman, hindi ito ang inaasahan namin sa'yo ng daddy mo. Bakit naman hindi ka nag-ingat? Sorry ma'am, dad. Kasalanan ko to. Hindi na po ako mangangatwiran. Pasensya na po kayo. Ano pa nga bang magagawa natin? Nandyan na yan. Alam nga namang takbuhan mo. Iyo, alam mong hindi yan ang itinuro ko sa'yo. Nasaan ang girlfriend mo? Sana maipakilala mo na siya agad sa amin ng daddy mo. Para maasikaso na natin kaagad ang magiging kasal nyo. Maybe you should just have a civil wedding for now. Saka nang kasal sa simbahan. Kapag naipanganak niya na ang magiging apo ko. Ma'am, hindi ko siya girlfriend eh. It was just a one-night stand. Regardless kung anong relasyon ninyo ng ina ng bata na, hindi ako papayag na pabayaan mo ang apo ko. You should talk to her. Linawin yung dalawa kung paano magiging setup ninyo. Basta kailangan mong ipaalam sa ina ng bata na handa kang sumuporta at hindi mo sila pababayaan. Yes, Dad. Yan po talagang bala kong gawin. Kaya nagsabi na ako agad sa inyo. Nang mismong araw ding yun ay nagpunta ako sa bahay na tinutuluyan ni na Iza at Lola Tasing. Pero hindi ko na sila naabutan pa. Ang sabi ng nakakitang kapitbahay, bumalik daw sila ng probinsya kanina pang madaling araw. Lalo akong naguluhan sa nangyari. Pero isang pasya ang nabuo sa isip ko pagkatapos noon. Susundan mo si Isa sa kanila? Oo. Kaya samahan mo ko. Bukas na bukas din aalis na tayo. Nakapagpaalam naman ako sa mga proof natin. Total, naipasa ko naman na ang mga dapat nating ipasa. Anong plano mo? Pakakasalan mo si Isa? Pare, alam mo kung anong stand ko. Hindi ako magpapakasal sa isang babae kung hindi rin lang pagmamahal ang pundasyon ng magiging pagsasama namin. Hindi rin kami magtatagal kapag ganun. Gusto ko lang linawin kay Isa na susuportahan ko ang bata. Gusto kong magpakaama pa rin sa kanya kung sakali. Ikaw ang bahala, pare. Pero, alam mo, kung ako ang tatanungin, hindi ako naniniwala kung walang namagitang something sa inyong dalawa ni Isa. Kasi hindi naman kayo basta maakit at madadala ng ganun sa sitwasyon kung hindi kayo attracted sa isa't isa. Baka naman, in denial ka lang. Anong sinasabi mo? May gusto ako kay Isa? Pare, hindi ako mapangusga. Pero alam mong hindi ko siya type eh. Eh kung friends lang, wala namang problema. Ibang usapan kapag aasawahin ko na. Ay, sige. Paniwalain mo ang sarili mo dyan, pare. Bahala ka nga. Tumigil ka nga. Nangaasar ka na naman eh. Huwag mo akong tawanan. Napahinto kami sa pag-aasara ni Greg nang bigla na lang may kung anong malakas na kalabog kaming narinig sa bubungan ng sinakyan naming kotse. Parang may kung anong bagay na biglang bumagsak doon kaya napapreno rin bigla si Greg. Teka, ano yun? Ewan ko. Anong tunog yun? Parang may umaangil ah. Mga pare, parang galing yata sa bubungan. Anong hayop naman ang bigla na lang dadambahan ng bubong ng isang umaandar na sasakyan? Eh, tsaka, nasa highway tayo pare. Teka nga, lalabas ako para masilip kung anong... Pero hindi na nagawa pang buksan ni Greg ang pintuan ng kotse nang bigla na lang tumalon sa harapan ng sinasakyan namin ang isang malaki at itim na hayop. Galing ito sa bubong ng kotse at nang humarap sa amin ay nakita naming naglalaway pa ito habang inaangilan kami. Labas ang naninilaw ngunit malalaki at matutulis nitong ngipin. Anong klaseng ayop yan, pare?
Ewan ko. Mukhang aso. Pero bakit napakalaki naman yan? Halos kasing tangkad na yata natin kapag tumayo yan eh. At saka, bakit may ganyan dito sa highway? Tena pare, hindi yata normal na hayop na yan eh. Yan yata yung madalas na naikwento sa atin ni Sister Teresa nung mga bata pa tayo. Aswang yan. Tingnan mo, ang aba ng nila, pulang-pula ang mga mata. At saka, Punyeta, ang baho ng amoy. Ang lansa ng amoy. Amoy bulok. Yung amoy bulok pare, parang galing dun sa nginunguya niya. Tanya pare, kamay ba ng tao yung nakalawit sa bunganga niyan? Shit! Anong gagawin natin? Wala bang kahit ano dyan sa likod ng sasakyan mo na pwede nating ipanghampas? Maghanap ka pare. Baka bigla na lang tayong pasukin yan dito sa sasakyan. Wala pare. Itong palaspas lang ang nakita ko rito. Kaso tuyo na. Eto pa yata yung natira galing sa binili ko nun kina Iza. Ayos lang kahit tuyo na yan. Benditado pa rin yan. Tingnan mo pare, biglang kumakbang yung aswang paatras. Pare, pagkakataon na natin to. Paandarin mo lang sa sasakyan, bilis! Mukhang nagbabadya ng pag-atake yung kung ano mang nilalang na yan. Mabuti na lang at alerto rin talagang driver si Greg at mabilis niyang namaniobra ang sasakyan at pinatakbo palayo. Buti na lang at hindi na kami sinundan pa ng malaking hayop na yon hanggang sa makauwi kami sa bahay. Pareho kaming tulala ni Greg ng gabing yon dahil sa nangyari sa amin. Pero hindi na kami nagkwento pa kahit kanino. Wala kami pareho sa wisyo kaya halos sabay na lang din kaming natulog. Buti na lang din talaga at marami-rami yung palaspas na binili ko noon kina Lola Tasing kaya lahat ng kwarto yata sa bahay namin noon ay nalagyan ko ng palaspas. Nakatulog ako habang nag-iisip sa halo-halong emosyon. Mag-iingat kayong dalawa doon. Palagi kayong tatawag. Hindi kayo pamilyar sa lugar na pupuntahan ninyo. Kaya wag na kayong gagawa pa ng kalokohan na iintindihan ninyo. Mahirap na. Delikado ang panahon ngayon. Kaninang umaga lang, may natagpo ang bangkay doon sa may gilid ng highway. Halos lasog-lasog ang katawan. Hanggang ngayon, wala pang makapagsabi kung na-hit and burn ba o biktima ng kung sinong pag-alagalang kriminal dyan sa paligid. Kaya mag-iingat kayo sa daan, ha? Umakyat ang kilabot sa dibdib ko nang sabihin yon ng daddy habang nagpapaalam kami ni Greg na aalis na para sundan nga si Iza. Nagkatinginan pa kaming magkaibigan pero alam kong pareho ang nabubuong hinala sa mga utak namin tungkol sa kung sino o ano ang umatake sa sinasabi ng bangkay na natagpuan sa highway. Pero ng mga sandaling yun ay wala ako sa katinoang isipin pa ang tungkol doon dahil mas pinoproblema ko ang pakikipag-usap ko kay Iza tungkol sa batang ipinagbubuntis niya. Yes, Dad. Aalis na ho kami. Dad, sorry po ulit. Pakisabi rin po kay Mami. Basta gawin mo lang ang tama na. Nandyan na yan eh. Isa pa, gusto rin namin ng mami mo ang magkaapo sa'yo. Napaaga nga lang ng konti. O siya, lumakad na kayo. At baka abutin pa kayo ng ulan. Tara na pare. Buti na lang talaga mababait yung mga umampun sa iyo, ano? Kung ako ang tatay mo, gulpi ka sa akin. Mukhang tama ang daddy mo, pare. Ang laki ng dilim sa langit, oh. Uulan pa yata. Kaya ano na, siguro naman makakarating na tayo kina Isa bago pa tayo abutan ng... May sinasabi ka ba, pare? Napakamalas mo naman. May balat ka ba sa puwet? Bilisan mo na nga lang na magmaneho dyan. Habang bumibiyahe kami ni Greg noon papunta kina Iza,
Hindi namin inaasahang bigla na lang bubuhos ang malakas na ulan habang nasa gitna kami ng daan. Tandang-tanda ko pa ang bigat ng bawat patak na yun ng ulan sa bubungan ng sasakyan namin kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin sa kalsada. Mukhang may bagyo pa yata. Nakalimutan ko nang i-check ang balita bago kami umalis kaya wala akong kaalam-alam. Dahil doon, malapit nang gumabi ng tuluyan naming marating ang mismong baryo ni Iza. Halos hindi na namin makita ang daan noon sa sobrang kapal ng hamog. Pero mas nangingibabaw ang kaba ko ng mga sandaling yun. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Oras na magkita kami ulit ni Iza. Maaring wala nga akong nararamdamang pagmamahal para sa kanya pero anak ko pa rin ang dinadala niya. Kaya gusto kong magpakatatay. Pre, eto na yata yung baryo nila. Oo. Mukhang eto na nga. Tingnan mo. Mahal na araw talaga rito, ano? Lahat ng bahay na lingunin mo. May nakasabit na palaspas sa bawat pintuan. Teka. Saan kaya rito yung kinaisa? Nakakita ko na, pre. Ayun, oh. Yung bahay na yon sa bandang dulo. Ang dami naka-display na palaspas. Mukhang bahay nila yon. Tara, punta natin. Lumalakas na tong ulan na to. Tao po. Tao po. Aling Tasing. Isa. Greg? Uno? Ano ginagawa niyong dalawa dito? Isa, gusto kitang makausap. Diyos ko, hindi ka na dapat pang sumunod dito, Uno. Di ba sinabi ko naman sa'yo na wala akong balak ipaako sa yung bata? Umuwi na kayong dalawa. Hindi na dapat kayo nagpunta rito. Pero Isa, Please, Uno, umuwi ka na. Mapapahamak lang kayo rito. bakit naman? Gusto lang naman kitang makausap, Isa, please. Ako ang ama ng batang dinadala mo. Kaya, hayaan mo sana ako magpakaama sa kanya. Isa, apo. Ay, gabi na. Bakit ba bukas pa yung pintuan? Sino ba yung mga kausap? Iho. Oo, Lola Tasing. Kami nga ho ito. Ano ginagawa nyo rito mga bata kayo? Bakit nyo kami sinundan? Lola, gusto ko lang ho sana makausap ang apo ninyo. Please naman po, pagbigyan niyo ako. Sige na po, Lola Tasing. Lumalakas na rin po ang ulan dito sa labas eh. Mukhang may bagyo. Kaya imposible makauwi kami agad nitong si Uno kung papaalisin nyo kami. Delikado na ho sigurado ang daan. Dahil medyo liblib ho itong baryo ninyo. O siya, halina kayong dalawa't magsipasok na kayo sa loob. Ay basang-basa na kayo ng ulan, baka magkasakit pa kayo. Walang nagawa si Iza nang si Lola Tasing mismo ang nagpapasok sa amin ni Greg sa loob ng bahay. Bagamat hindi nakaligtas noon sa paningin ko ang makahulugang tingin ng maglola. Pakbang na sana kami ni Greg papasok sa loob ng bahay nila nang bigla na lang kaming makarinig ng mahinang pag-angil sa likuran namin. Sabay pa kaming napalingong magkaibigan sa pinanggalingan ng ingay. Ano yon? Teka pare, doon yata galing yung hangin eh. Ayun oh, ang laking asin nun pare. Pare, yan din yung asong nakita natin sa highway kagabi. Oo nga pare. Diyos ko, sinundan niya tayo? Ay, Diyos ko! Ay, magsipasok na kayong dalawa rito! Bilis! Huwag nyo nang tingnan yan! Bunso! Kunin mo ang rosaryong binigay sa akin ni Padre! Bilis! Ha? Lola Tasing, ano ho bang aso yun? Bakit ang laki? Oo nga ho. At saka, tumakbo ho agad siya nung marinig na pinakukuha niyo ang rosaryo niyo. Hindi naman kasi ordinaryong aso lang yon, mga iho. Aswang ang isang yun. Aswang ho? Sa totoo lang ay may hinala na talaga kami ni Greg kung ano yun dahil nakatagpo nga namin ang asong yun kagabi sa highway.
Pero hindi ko pa rin naiwasang kilabutan nang makumpirma namin ang hinala naming aswang na ito mula kay Lola Tasing. Pumasok na kayo, bilisan ninyo. Hindi niya tayo maaano kapag nasa loob tayo. Ngeta, mukhang lalo yatang nagalit. Hayaan niyo siyang magalit. Huwag niyo na siyang silipin pa. Lang nga pare, sinusundan yata tayo ng aswang na yan eh. Kagabi pa niya tayo inaatake. Ano bang atraso natin dyan? Hindi ko rin alam. Sa totoo lang, nagtataka rin ako pare. Akmang sasagot pa sana si Greg noon sa sinabi ko nang bigla na lang kaming sabay na napalingon kay Iza. Kasalanan ko. Pasensya na, kasalanan ko to. Isa, bakit ka umiiyak? Anong nangyayari sa'yo? Kasalanan ko kung bakit pati ikaw. Hinahabol na rin niya ngayon, Uno. Patawarin mo ako. Anong ibig mong sabihin, Isa? Pasensya na kung idinamay kita, Uno. Patawarin mo ako. Desperado na lang talaga ako eh. Akala ko kasi titigilan niya na ako. Akala ko aayawan niya na ako kapag nakuha na ako ng iba. Pero lalo siyang nagalit. At ganyan pati ikaw. Gusto niya saktan. Ano ba talagang sinasabi mo dyan, Isa? Hindi kita maintindihan eh. May connection ka ba sa aswang na yan? Ay, ang mabuti pa ay maupo muna tayo para mas maipaliwanag namin sa inyo ng maayos ang lahat. Uno, Greg. Iginiya kami ni Lola Tasing paupo sa mahaba nilang bangko na gawa sa kawayan na nagsisilbing sofa sa kanilang maliit na living area. Punong-puno ng mga tanong ang isip ko ng mga sandaling yun, Sir Jupiter. Nagtataka at nabibigla ako sa mga nangyayari hanggang sa magsalita na nga si Lola Tasing at ikinwento sa amin ang tunay na nangyayari. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Buhat ng makaranas ng pananamantala ang anak kong si Ramona. Mula sa isang grupo ng mga kalalakihang taga-Karatig Baryo. Winasak nila ang puri ng anak ko. At iniwang halos mawala ng ulirat sa gitna ng daanan. Pagkatapos nila siyang pagsawaan. Nagbunga ang hindi magandang karanasan niyang yun ng isang batang kinabuhian niya ng gusto. At yun ay walang iba kundi ang apo kong si Isa. Pasensya na po sa nangyari sa anak ninyo, Lola Tasing. Pero, ano pong kinalaman nun sa aswang na humahabol sa amin ngayon? So sobrang desperasyon kasi ni Ramona na makaganti sa mga tao sumira ng buhay niya. Nagdesisyon siyang makipagkasundo sa demonyong si Gonzalvo. Sino naman ho yun, Lola Tasing? Si Gonzalvo ay mula sa mayamang angkan na pinaniniwala ang mga unang naninirahan noong araw sa lugar na ito. Sila ay may lahing aswang. Nakalaunan ay natutong makibagay sa mga tao upang mabuhay sila ng maayos. Noong una, hindi sila nananakit ng mga taga rito. Pero nagbago ang lahat magmula ng dapuan ng isang di maipaliwanag na sakit ang buo nilang angkan. At unti-unti silang naubos. Si Gonzalvo lang ang natira sa kanilang lahat. Hanggang sa nalaman niyang isa sa mga ninuno namin ang nagbigay ng sakit na yon sa kanilang lahi. Teka, paano naman nun nangyari yun, Lola Tasing? Ano ba kayo? May lahing mangkukulam? Babaylan. Yun ang lahing pinagmulan namin, iho. Isang babaylan ang nagbigay ng sakit sa angkan ni Gonzalvo. Sa takot na maging banta sila sa lugar na ito, kalaunan,
Lalo pa at napapabalita na raw noon ang paisa-isang pagkawala ng mga tao rin sa lugar namin. Ayon sa nakakita ang angkan daw nila ang nambibiktima sa mga ito. Kalaunan, hindi rin nila kinaya ang gutom at takam sa sariwang laman. Paano nakaligtas si Gonsalvo kung kaya parang patayin ng ninuno ninyo ang angkan nila kung ganon? Humingi ng tulong sa mga demonyo si Gonsalvo para mailigtas ang sarili niya. Yun ang dahilan kaya simula noon, pinuntiryan niya na ang angka namin. Bata pa ako nang unang subukan ni Gonsalvo na kunin ako para gawing palahian. Dahil galing ako sa angka ng babaylang pumatay sa kanyang pamilya, gusto niyang mula rin sa amin ang magdadala ng panibagong mga supling na bubuhay sa lahi nila. Paano po kayo nakaligtas, Lola? Nagpabuntis ako sa ama ni Ramona. Nagpakasal ako sa iba sa edad na 18. Ayaw kasi ni Gonsalvo na isang maruming babae ang magiging ina ng kanyang mga supling. Kaya tinigilan niya ako. Habang si Ramona naman, ginamit at inabuso bago pa siya mag-16. Kaya hindi nagka-interes sa kanya si Gonsalvo noon. Hanggang sa lumapit na nga si Ramona sa kanya para humingi ng tulong. Ang anak ko, nakipagkasundo siya kay Gonsalvo upang patayin ang mga taong may atraso sa kanya. Kapalit ang buhay ng kanyang nag-iisang anak na babae, si Isa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sa wakas ay maintindihan ko kung ano ang pinupunto ng paliwanag na yon sa amin ni Lola Tasing. Napalingon ako kay Iza na noon ay umiiyak pa rin. Nakayuko siya at hindi makatingin sa akin sa sobrang hiya. Ang ibig ninyong sabihin, sinadya ni Isa na magpupunti sa akin? Gaya ng ginawa niyo noon? Para makaligtas siya sa banta ng aswang? Ganun na nga, iho. Patawarin mo sana ang apo ko. Desperado na kami. Hindi namin alam kung paano pa siya titigilan ni Gonsalvo. Ang buong akala namin, kapag ginawa ni Isa ang ginawa ko noon, titigil na rin si Gonsalvo sa panggugulo sa kanya. Pero nagkamali kami. Dahil lalo lang nagalit ang aswang. At ngayon, pati kayo ay hinahabol niya. Dahil ibinenta siya ng sarili niyang ina sa demonyong yun, Lola Tasing. May direktang koneksyon ang aswang sa kanya. Hindi gaya niyo at ni Ramona. Iba ho ang kaso ng apo ninyo. Pakiramdam mo siguro ng aswang na yon, pag-aari niya si Isa. Mukhang tama ka nga doon, iho. Patawarin mo ako, Uno. Gusto ko lang talagang iligtas ang sarili ko. Sinubukan ko lang gumawa ng paraan para mabuhay ako ng maayos. Pero wala pa rin akong napala. Kahit anong gawin ko, kukunin niya pa rin ako. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa mo, Isa. Pero, naiintindihan kita. Kaya huwag kang masyadong harsh sa sarili mo. Bigla kong nilapitan si Iza ng mga sandaling yon. Pagkatapos ay hinawakan ko siya sa magkabilang balikat. Kumikirot ng matindi noon ang puso ko para kay Isa. Nagbabayad siya sa isang kasalanang hindi naman siya ang may gawa. Awang-awa ako sa ina ng magiging anak ko ng mga sandaling yon. Alam kong ginawa mo lang yon dahil desperado ka na sa sitwasyon mo. Hindi kita sinisisi. Sorry talaga, Uno. Dinamay ko lang kayo ng bata sa miserableng buhay na to.
Kaya nga lumayo kami ni Lola sa'yo eh. Kaya bumalik kami rito para hindi ka na niya idamay. Pero talagang masama ang demonyong yun. Patawarin mo ako, no? Tana, hindi ako galit sa'yo. Tana. Niyakap ko si Isa. Nang mga sandaling yun, hindi ko alam pero bigla na lang akong may naramdaman kung ano sa dibdib ko bukod sa awa ko sa kanya. Kaya mabilis ko ring tinapos ang yakap na yun, kahit na parang ayaw ko pa. Isa, Lola Tasing, sa tingin ko, mas okay kung bumalik tayo sa Maynila bukas. Paghupa ng bagyo, lalakad agad tayo. Hindi ko kayo ligtas dito at mas mapoprotektahan ko kayo doon. Maghahanap po ako ng pwedeng makatulong sa atin para tigilan kayo ng aswang na yan. Sigurado ka ba, iho? Hindi na namin tatanggihan ang tulong na inaalok mo. Kung sigurado ka, kailangan talaga namin dyan ni Isa. Oo, Lola Tasing. Yun pong dating nag-alaga sa amin ni Greg nung mga bata pa kami sa bahay ampunan. Si Sister Teresa. Baka ako matulungan niya tayo. Naalala ko bigla ang madreng nag-aalaga sa amin ni na Greg noon sa ampunan. Si Sister Teresa, na bata pa lang kami ay marami nang ikinikwento sa amin na mga kababalaghan. Palagi nang ipinagmamalaki sa amin noon na minsan na siyang nakapatay ng aswang, kaya nga hangang-hanga kami sa kanya noon. Sa totoo lang ay siya agad ang unang naalala namin ni Greg matapos ikwento ni Lola Tasing sa amin ang lahat. Malakas ang bagyo ng gabing yun. Halos wala kaming ibang marinig noon kundi ang nakakatakot na ihip ng hangin sa labas, pati na rin ang langit-ngit ng mga nagtatanggalang bubong ng mga karatig bahay. Buti na lang at kahit papaano matibay at gawa sa bato ang bahay ni na Lola Tasing, kaya naman ligtas kami sa loob. Nakatulog si Iza noon sa kakaiyak. Si Greg naman dahil sa pagod nakatulog na rin sa sofa. Ako at si Lola Tasing na lang ang naiwang gising magdamag. Pareho kaming nagbabantay noon para siguraduhin ang kaligtasan ng aking mag-ina. Umaga na. Nakatulog din pala ako. Greg, pare, gising. Umaga na. Anong oras na ba? Ewan, pero kaliliwanag lang sa labas, pare. Bumangon ka na dyan. Ano ang plano? Balik Maynila na tayo. Pakigising mo na sina Isa at Lola Tasing. I-check ko lang ang sasakyan natin sa labas, pare. Agad na tumalima si Greg sa pakisuyo ko habang ako naman noon lumabas na ng bahay. Kaya lang pagbukas ko pa lang ng pintuan, talagang sobrang nanlaki agad ang mata ko nang bumungad sa akin ang hitsura ng sasakyan ko. Anong nangyari sa sakyan natin, pare? Bakit tanggal ang bubong at tantad ng kalmot ang kotse? Butas pa lahat ang bubong at basag ang mga salamin. Mukhang alam ng gagong yon na may balak tayong umalis ngayon dito sa baryo. Wala araw pa naman ngayon, pre. Lunes Santo na. Diba, sabi sa atin ni Sister Teresa, mas malakas daw ang pwersa nila kapag ganitong panahon. Lalo na kapag inabot tayo ng Biyernes Santo rito. Sa araw na yun kasi, pare, kahit anong pangontra ang gamitin natin laban sa kanya, pwedeng hindi siya maapektuhan nun. Wala tayong laban sa kanya. Gagawa tayo ng paraan. Siguro naman, meron tayong pwedeng maarke lang sasakyan palabas sa baryong ito. Maghahanap ako. Ikaw lang? Oo. Maiwan ka rito. Hindi ako komportabling iwanan sina Isa at Lola Tasinggito nang sila lang. Pare, pakibantayan mo na muna sila. Teka, Uno, mag-almusal ka muna. Hindi ko napansin kanina pa pala nakikinig si Iza sa usapan namin ni Greg. Napalingon ako sa kanya nang humabol sa akin nung akma na akong lalabas ng bakuran nila.
Oh, ginawang kita ng tinapay. Pasensya ka na, yan lang meron kami. E di bibili na lang din ako ng pwede nating kainin mamayang tanghalian. Dapat bago sumapit ang gabi. Makaalis na tayo rito. Aalis na ako para makahanap ako agad ng masasakyan. Kung samahan na lang kaya kita, di mo naman alam ang pasikot-sikot dito sa amin. Baka maligaw ka pa. Hindi na. Mapapagod ka. Baka makasama kay baby. Ano? Hindi naman siguro. Kailangan ko rin naman magpa-araw uno. Masama sa buntis ang palagi nakakulong sa bahay at hindi man lang kumikilos. Baka mahirapan ako mga anak. Kaya sama mo na lang ako. Sigurado ka ba? Kaya mo? Oo naman. Fine. Sige, halika na. Hinawakan ko ang braso ni Iza para alalayan siya. Akma na sana kaming lalabas ng bakuran nang muli na naman kaming mapahinto dahil narinig kong nagpahaging si Greg. Ay, salamat. Akala ko lalanggabi na tayo rito, Lola Tasing. Tara na ako sa loob. At baka mainggit pa ako. Sira talaga yon. Huwag mong pansinin yun, Iza. Tara na. Naghanap kami ni Iza ng sasakyang pwedeng arkilahin hanggang sa makakita kami ng nakaparadang tricycle. Di pa naman ganon kalayuan sa kanilang bahay. Tanod ang may-ari nun, kaya agad kaming nagtanong. Naku, iha. Hindi pa ninyo alam. Isang linggo na tayong makukulong muna dito sa baryong ito dahil nagkaroon ng landslide at natabunan ng kabundok na lupa ang main road. Walang kahit anong sakyan ang makakadaan. Kahit nga yung malalaki. Ang sabi ni Kapitana, baka isang linggo pa raw aabutin bago maayos yun. Ho? Isang linggo pa? Bakit ang tagal naman ho yata? Ganun talaga rito, Iho. Medyo malayo kasi sa bayan itong baryo namin Kaya mabagal din rumisponde ang munisipyo kapag ganitong may sakuna. Wala Nasanay na lang din kaming mga taga rito. Lalo na at hindi naman isang beses lang ito nangyari. Hindi lang talaga kami nakapaghanda ngayon at wala namang nakakaalam na may parating palang bagyo. Wala namang sinabi sa balita Ganun ho ba? Sige ho, Manong. Salamat na lang ho. Sige. Bagsak ang balikat na tinalikuran namin yung tanod. Hindi ko na itago ang iritasyon sa mukha ko at hindi ko alam na napansin na pala iyon ni Isa. Dapat kasi, di ka na lang sumunod dito Sabi ko naman sa'yo, di mo kami responsibilidad ng anak ko. Ano? Anak ko rin naman yan Ayaw mo palang magkaroon ako ng pakialam. Bakit ipinaalam mo pa sa akin ang tungkol sa pagbubuntis mo? Ipinaalam ko lang naman sa'yo para hindi ka mabigla kung sakalin lumaki ng bata at hinanap ka niya sa akin. Akala ko kasi, wala kang gagawin at hayaan mo lang ako. Malay ko bang bigla mo na lang akong susundan dito? Yan tuloy, mapapahamak ka pa. Eka nga, bakit parang ikaw pang galit? Hindi ako galit. Nagigilty lang ako. Ako may kasalanan kung ba't pati ikaw makukulong sa delikadong baryong to na isang linggo. Di ba sabi ko naman sa'yo, naiintindihan ko kung bakit nagawa mo yun. Hindi ako galit sa'yo at hindi kita sinisisi. Kaya huwag ka nang sumimangot dyan. Halika, bumili na lang tayo ng pananghalian. May tindahan ba ng manok o isda man lang dito? Oo, buhay nga lang. Doon sa katabing bahay namin, may tindang manok doon yung kababata kong si Oscar. Umuwi kami ni Iza at naabutan naming sinusubukang ayusin ni Greg yung kotse. Pero talagang hindi na kaya. Wasak na wasak ito na para talagang sinadyang durugin. Hayaan mo na yan pare. Wala nang pag-asa yan. Isa pa, hindi rin naman tayo makakalabas ng baryo. Natabunan ng landslide ang main road.
Walang makakadaang kahit na anong sasakyan doon sa loob ng 1 linggo. Ano? Paano yan pare? Wala tayong magagawa pare. Di ko naman pwedeng pabayaan ang mag-ina ko. Bahala na. Puprotektahan ko na lang sila rito. Dax, Mr. na Mr. ang dating ha? Sira ulo. Huwag mo nga bigyan ng ibang kahulugan tong ginagawa ko. Gusto ko lang magpakatatay sa magiging anak ko. Oh, talaga lang ha? Oo, talaga. Iti ayos lang pala. Anong ayos lang ang sinasabi mo? Si Isa, ayun oh. Mukha kasing ang saya niyang kausap yung nagtitinda ng manok. In fairness, may itsura yung lalaki. Ayos na rin. Marahas akong napalingon bigla doon sa inunguso ni Greg. Nagsalubong agad ang kilay ko nang makita kong nakikipagtawanan nga si Isa doon sa lalaking tinawag niyang Oscar kanina. Di ko alam, pero parang kumulo bigla ang dugo ko. Ang lakas kasing mang-asar ni Greg. Kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pa bumulag tayang kausap ni Isa. Nangya ka pare. Kung makaria ka parang... Ano? Wala naman akong sinasabi ah. Bahala ka nga dyan, buisit. Tinalikuran ko bigla si Greg at tinadyakan yung isang gulong ng kotse ko bago ako pumasok sa loob ng bahay. Narinig ko pa ang halakhak ni Greg pero hindi ko na yun pinansin pa at nagpa siyang umidlip na lang muna dahil wala pa akong tulog. Iniisip ko noon baka antok lang ako kaya napaka-irritable ko. Tanghali na nang muli akong magising. Oh, gising ka na pala pare. Tamang-tama. Malapit nang maluto yung adobong manok. Huwag mo akong simulan pare. Easy. Ang ilit ka agad ng ulo neto. Alam mo naman kasi namang problema na ako. Inaasar mo pa ako dyan. Sorry na. O siya, bumangon ka na pare. At walang katulong si Isa doon sa kusina. Nagigib lang ako ng tubig para hindi na natin kailangan lumupas mamayang gabi. Poso kasi ang gamit nila rito pare, hindi gripo. Ganun ba pre? Sige, mamaya tutulungan kita. Maglagay na rin tayo ng pampatibay sa mga bintana at pintuan para hindi agad tayo mapasok ng aswang na yon kung sakaling aatake siya mamaya. Sir Jupiter, hindi nangyari ang inaasahan naming pag-atake ng aswang ng gabing yun. Kahit noong mga sumunod na araw, naging tahimik din ang pananatili namin sa probinsya. Sinubukan ko ring kontakin sina Mami at Daddy sa loob ng ilang araw na yon para makahingi ng tulong pero hirap na hirap talaga akong makakuha ng signal. Ganun pa man, medyo kampante naman ako ng mga sandaling yon dahil hindi nga nagpaparamdam ang aswang. At ang akala ko ay tuloy-tuloy na yun. Hanggang sa sumapit ang araw ng Huwebes Santo. Hindi pa rin nagre-reply ang parents mo. Tingin mo, hindi pa rin na natatanggap yung text message mo? Nakapag-send naman ako ng message pare. Kaya lang, hindi ko alam kung nabasa ba nila. Wala na naman kasi akong signal. Kaya hindi ko alam kung nagre-reply na ba sila o ano. Paano yan? Huwebes Santo na ngayon pare. Mas maganda sana kung hindi na tayo abuti ng Biyernes dito. Delikado na ang lagay natin nun. Hindi na kakayanin ng mga nakapalibot na palaspas na yan. Ang pagtaboy sa aswang. Iniisip ko rin yan pare. Sa totoo lang, nanggaling na ako sa bahay ni Kapitana kanina. Sinubukan kong humingi ng tulong sa kanila. Total, hindi naman nalingid sa kaalaman nila ang tungkol sa aswang na yon. Kaya lang, wala sa kanilang gustong makialam. Halos lahat sila takot kay Gonsalvo. Wala tayong ibang aasahan dito, kundi mga sarili lang natin. Nag-aalala ka kay Isa? Oo naman pare. Kung alam mo lang kung anong nararamdaman ko ngayon sa tuwing iniisip kong kukunin siya ng demonyong yon. Hindi naman ako bayolenteng tao pero para bang gusto kong makipagpatayan eh. Hindi ako papayag na makuha siya ng aswang na yon.
Hindi pwedeng mapahamak sila ng magiging anak ko. Oh, bakit naman tumatawa ka dyan? Hindi naman ako nagbibiro ah. Ikaw naman kasi pare, hindi mo pa napapansin? Bago tayo nagpunta rito, puro anak mo lang ang concern mo. Pero ngayong kasama na si Isa, sakop na sa pag-aalala mo. Alam mo, palagay ko, hindi na lang yan dahil nanay siya ng magiging anak mo eh. Pinilit kong ibukanon ang bibig ko para kontrahin sana ang sinasabi ni Greg. Pero sa huli ay walang kahit na anong salitang lumabas mula sa lalamunan ko kundi isang malalim lang na buntong hininga. Mukhang kahit ang sarili ko nagsasawa na noon sa katatanggi ko sa totoo kong nararamdaman tungkol kay Isa. Hindi ko lang gustong aminin pero noong unang gabi pa lang ng muling pagkikita namin ni Isa, alam kong may kakaibang damdamin ng nabuhay sa dibdib ko. Kaya nga hindi ako nagalit sa kanya nang malaman kong ginamit niya ng ako para makatakas sa sitwasyong kinasasadlakan niya. Pero natotorpe ako at kahit kay Greg, hindi ko maamin ang tungkol doon kaya pilit ko pa ring dinidinay. Alam mo pare, kung ano-ano na namang pumapasok sa imagination mo eh. Diyan ka na nga muna at pupuntahan ko lang si Isa. Kanina pa hindi lumalabas ang kwarto yun eh. Matapos kong iwan si Greg sa labas, dumiretso agad ako papunta sa kwarto ni Isa. Napansin kong nakaawang ng bahagya ang pintuan niya kaya naman dumungaw ako doon. Akma ko na sana siyang tatawagin pero natigilan ako bigla nang makita kong hinihimas niya ang kanyang sinapupunan. Doon ko lang napansing bahagya na palang nakikita ang baby bump niya at yun ay nakapaghatid ng kakaibang kilabot sa katawan ko na masarap sa pakiramdam. Sapat na yun para hindi agad ako makakilos hanggang sa narinig ko siyang nagsalita. Anak ko, konting tiis na lang ha. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi hahayaan ni nanay na mapahamak ka. Pasensya ka na. Kasalanan ko kung bakit nadamay pa kayo ng tatay mo sa sitwasyon ko. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka lang isang pagkakamali. Igaya ko. Ginusto kitang dumating sa buhay ko, anak. At ginusto ko rin siyang maging tatay mo. Dahil mabuti siyang tao. Isa. Sana sa kanya ka magmana, anak. Mabait, matalino, matulungin sa kapwa at matapang. Biruin mo, anak, ha? Sinundan niya pa tayo rito para nang siguraduhin sa akin na gusto niya magpakaama sa'yo. Kahit na hindi niya naman ako mahal. Nakaramdam ako bigla ng kirot sa dibdib ko sa narinig ko. Di ko alam pero ng mga sandaling yun ay talagang nagprotesta ang isip at puso ko sa sinabi ni Isa. Hindi totoo yan. Uno? Kanina ka pa ba dyan? Oo. Narinig ko nga lahat. Lalo na yung huling sinabi mo. Huwag mo intindihin yon. Wala yon. Sabi kasi nila, maganda raw na habang ipinagbubuntis kong bata, kinakausap ko siya para maging pamilyar siya sa boses ko. Kaya, ganun. Ramdam ko na medyo nataranta si Isa nang makita ko. Humakbang ako papasok sa kwarto niya at lumapit sa kinauupuan niyang higaan. Mali naman yung sinasabi mo sa anak natin eh. Ha? Alin? Hindi totoong hindi kita mahal. Anong ibig mong... Teka. Uno, bakit kinukuha mo ang kamay ko? Gusto ko lang iparamdam sa'yo kung gaano kabilis ang tibok ng puso ko ngayon, Isa. Nararamdaman mo ba?
Ganyan yan palagi. Sa tuwing nakikita kita. Uno, Pagod na ako, Isa. Pagod na akong lokohin ang sarili ko. Kaya aamin na ako. Gusto kita, Isa. sigurado ka ba dyan? Uno? Hindi. Mali. Hindi lang pala kita gusto. Mahal kita, Isa. Mahal na kita. Uno, baka naman na-overwhelm ko lang sa nangyayari ngayon. Baka naman nararamdaman mo lang yan dahil nabuntis ako at saka nasa panganib tayo. Ilang araw na rin tayo magkakasama, kaya... Sigurado ako. Nakakahiyamang aminin. Pero pakiramdam ko, sa ilang araw na pagsasama natin dito sa inyo, malaki agad ang ipinagbago ng nararamdaman ko sa'yo. Attracted lang ako sa'yo noong una kitang makita, pero ngayon, Isa, alam ko mahal na kita. Hindi na nakasagot pa si Iza sa akin. Napatangan na lang siya at halos malaglag pa ang panga niya sa pagkabigla habang nanlalaki ang mga mata. Tinitigan ko ang mukha niya ng mga sandaling yun, Sir Jupiter, at pakiramdam ko, lalo pa akong nahulog dahil sa paningin ko ay napakaganda niya. Unti-unti ay inilapit ko ang mukha ko sa kanya at akma ko na sana siyang hahalikan. Walang hiya ka, Gonsalvo! Walang hiya ka! Hindi mo kahit kailan makukuha ang apo ko! Hindi ako papayag! Isa, ang lola mo. Diyos ko po, ang aswang, nandito siya. Isa, anong nangyayari sa'yo, Isa? Ayos lang ako, Uno. Wala to. Please, puntaan mo si Lola. Baka mapaamag siya sa kamay ni Gonsalvo. Pero, paano ka, Isa? Baka puntahan ka niya dito. Tigilan mo na ang apo ko, Gonsalvo! Tigilan mo na kami! Bumalik ka rito! Mukhang papunta dito sa tapat ng kwarto mo ang walang iya, Isa. Halika, bilis. Lumayo ka dyan sa bintana at dito ka lang sa likod ko. Sumunod agad si Iza sa sinabi ko. Nung nasa likod ko na siya, dinampot niya bigla yung palaspas at rosaryo na nakapatong sa ibabaw ng damitan niya. Nasa labas lang siya, Uno. Mukhang naaamoy niya tayo rito sa kwarto. Ano gagawin natin? Madilim na sa labas, diba? Patayin mo ang ilaw, Uno. Hindi biniyayaan ng matalas na paningin sa diliman lahi ni na Gonsalvo. Di gaya ng ibang aswang. Kahit maamoy niya tayo, hindi niya tayo maaninag. Sige, Isa. Sinunod ko agad ang sinabi niya. Pinindot ko ang switch ng ilaw sa kwarto nang hindi inaalis ang mahigpit na hawak ko sa kamay niya ng mga sandaling yun. Maya-maya pa ganun din ang ginawa ni Lola Tasing at Greg sa buong bahay, kaya halos pare-pareho kaming nangangapa sa dilim. Aalis din ang aswang na yan maya-maya. Huwebes Santo pa lang naman. Hindi pa niya kayang lampasan ang lahat ng pangontrang ginawa natin para sa bahay na ito ngayon. Gaya ng sinabi ni Lola Tasing, hinintay naming sa wakas ay umalis na ang aswang at tuluyang mawala ang presensya nito sa labas. Pero alam kong hindi mawala-wala ang takot na bumabalot kay Iza ng mga sandaling yun. Nakayuko siya, malalim ang iniisip at kinakagat ang sariling kuko nang hawakan ko ang kamay niya para patigilin sa ginagawa. Huwag ka na matakot. Ligtas sa kayo ni baby. Hindi niya tayo mapapasok dito. Pero paano bukas, Uno? Biyernes Santo na bukas. Yun ang araw na wala na makakapigil pa sa kanya. Kung kinakailangang makipagpatayan ako sa demonyong yon, Isa, gagawin ko. Akong bahala sa inyo ng anak natin. Hindi pwedeng may masamang mangyari sa inyo hanggat buhay ako. At paano mo naman gagawin yon? Aswang ang kakalabanin mo, Uno. Hindi ordinaryong kaaway lang. Ano, hahamunin mo siya ng suntukan? Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin yun ni Iza, bigla na lang nag-ring ang cellphone ko. Sinagot ko agad yun nang makitang si Daddy ang tumatawag sa akin.
Sa wakas natanggap din nila ang text message ko. Ipinaliwanag ko kay Daddy ang lahat ng nangyayari sa amin sa probinsyang yun. Bagamat hirap siyang maniwala, hindi na niya ako inusisa pati binalita na lang niya sa amin na susunduin niya kami bukas para umuwi ng Maynila. Pero, saan dadaan ang sakyan ng daddy mo, pare? Di ba, sarado pa rin ang main road? Huwag kang mag-alala, pare. Malapit naman ang matapos yung ginagawang daan. Kaya sa tingin ko, pwede nang ipilit na dumaan doon ang isang sasakyan. Kailangan lang talaga nating makaalis. Ay, salamat naman, Diyos ko. Sa wakas, malalayo rin dito ang apo ko. Kinabukasan, eksaktong araw na ng Biyernes Santo. Maghapon kaming naghintay sa pagdating ni Daddy pero bigo akong makatanggap ng kahit anong update mula sa kanya. Hanggang sa inabot na naman ang dilim at nandoon pa rin kami sa baryo. Puisit! Lecheng buhay to. Wala man lang ako magawa. Malapit ang dumilim. Pero wala pa rin si Daddy. Baka pati siya na-stranded sa labasan, pare. Maghintay pa tayo ng konti. Wala na tayong oras. Madilim na sa labas, pare. Kahit malabo ang paningin ng walang niyang halimaw na yon, alam nating lahat na ganitong oras siya kung umatake. At hindi nga ako nagkamali dahil pagkasabi ko pa lang noon, isang malakas na dagundong na mula sa bubungan ng bahay ni Iza ang narinig naming lahat. Tanda na ipinaparamdam na sa amin ng aswang ang presensya niya. Pare, parang naandiyan na yata ang daddy mo. May narinig akong papalapit na sasakyan, pare. Punyeta naman, wrong timing. Baka pati si Daddy pagtripan ng walang yun. Teka, Uno, saan ka pupunta? Dito ka lang, Isa. Huwag kang lalabas. Papapasukin ko lang si Dad. Hindi na ako nagpapigil pa at dali-dali akong lumabas bigla ng bahay ni Iza. Paglabas ko pa lang nakita ko na agad na nagpapalinga-linga nga si Daddy habang sakay siya ng kotse niya. Hinahanap ako. Dad! Dito tayo, bilis! Iho, finally! Nakita rin kita. Kanina pa ako naliligaw sa baryong ito, iho. Nahirapan pa akong makapasok dahil maraming nakatabong lupa sa main road. Kaya ngayon lang ako. Nasaan ang mga kasama mo? Dad, mamaya na ho ako magpapaliwanag sa inyo. Pumasok na lang muna tayo sa loob. Hindi ho tayo ligtas dito sa labas. Hinila ko si Daddy papunta sa pintuan ng bahay. Habang naglalakad kami, hindi nakaligtas sa paningin ko ang figura ng malaki at maskuladong lalaking nakatayo sa bubungan ng bahay ni Iza. Nakatitig ito sa amin at kahit madilim ay nakikita kong sumisilip ang mga ngipin niya. Mukhang nakangisi siya habang pinagmamasdan kami kaya dali-dali kaming pumasok sa loob. Kailangan na nating makaalis dito. Nandyan siya sa bubungan. Mukhang may binabalak siya. Anong ibig mong sabihin, pare? Nakatingin lang siya sa amin ni Dad habang papasok kami rito sa loob, pare. Parang inaabangan niya talagang makumpleto tayo rito para hindi na tayo makalabas pa. Sa tingin ko, balak na tayong pasukin. Ay, Diyos ko. Patnubayan niyo ho kami ng mga batang ito. Para bang ng mga sandaling yun ay dinig namin ang malakas na kalabog ng dibdib ng bawat isa. Pero ramdam ko ang takot ni Iza, hindi man siya nagsasalita nun. Nakita kong niyakap na naman niya ang sarili niyang tiyan, tanda na pinoprotektahan niya ang magiging anak namin. Lumapit ako sa kanya at hinapit ko sa baywang para kahit papaano ay palakasin ng loob niya. Mukhang wala na talaga tayong ibang pagpipilian. Hindi tayo pwedeng maghintay lang sa susunod na mangyayari sa atin dito. Uno, Greg, maghanda kayo, mga iho. May ideya ako kung paano kayo makakatakas dito. Ho? Ano ho yun, Lola Tasing?
Pahiramin mo ng damit ang apo ko, Uno. Paglagay ka ng maraming pabango para matakpan ang amoy ng bata sa tiyan niya. At ako naman, isusuot ko ang maruming damit ni Isa para lituhin ang aswang. Hindi niya agad mapapansin ang kaibahan namin ng apo ko sa dilim. Ano ho bang balak niyo, Lola? Kukunin ko ang atensyon ng aswang na yan, Isa. Magpapahabol ako sa kanya. Kapag hinabol niya ako, doon kayo magsimulang pumasok sa sasakyan para tumakas. Naiintindihan niyo ba ako? Hindi ho pwede yun, Lola. Paano ho kayo? Iiwanan namin kayo rito? Iha, makinig ka. Sa ating lahat dito, ako lang ang may kakayahang makipagharap sa aswang na yan. Wala na rin naman tayong ibang pagpipilian pa. Ito lang din ang tamang tiyempo. Para magawa ko ang dapat ay matagal ko nang ginawa. Pero Lola, ayoko ho. Paano na lang ho ako kapag napahamak kayo sa gagawin nyo? Lola naman eh. Huwag nang matigas ang ulo mo, Isa. Hindi ka na bata. Magiging nanay ka na. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo lang, apo, kundi para sa batang dinadala mo. Hindi pwedeng pati siya mamulat sa ganito kagulong buhay. Makinig ka sa akin. Malakas ka, di ba? Matatag ka, Iha. Ganyan kita pinalaki. Tandaan mo, apo ko. Ano man ang mangyari sa akin ngayong gabi, ito ang magiging pinakamasayang desisyong nagawa ko sa tanang buhay ko. Ang protektahan ka at ang magiging anak mo. Mahal na mahal kita, bunso. Hindi na nakasagot pa si Isa sa sinabi ni Lola Tasing. Nakita ko na lang na tumulo ang luha sa mga mata niya pero tinanguan niya agad ang kanyang lola habang nakahawak sa kanyang tiyan. Kahit kami ni Nagreg at Dad, bagsak din ang balikat at mabigat ang dibdib sa planong yun. Pero tama si Lola Tasing. Pare-pareho kaming mamamatay sa lugar na yon kung hindi kami susunod sa kanya, kaya naman pikit mata na lang naming ginawa ang lahat ng sinabi niya sa amin. Pare, kumagat agad yung aswang. Sinusundan niya si Lola Tasing. Tara na, bilisan niyo. Umalis na tayo sa lecheng lugar na to. Sumakay kayo, bilis! Ayos na ba kayo dyan? Oo, Dad. Tayo na ho. Sige, halimaw! Habol! Habulin mo ko hanggat kaya mo! O ano? Nagulat ka ba? Akala mo, ang apo ko ang hinahabol mo, ano? Tanga! Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi ko hahayaang masaktan mo ang apo ko? Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo magawa yon. Kaya sige! Halika! Lumapit ka, Gonsalvo! Lapit! Nasaan ang apo mo, Tasing? Nasaan si Isa? Akin siya. Hindi siya pwedeng mangkin ng iba dahil ibinenta siya sa akin ng kanyang ina. Walang karapatan si Ramona na ibenta ang buhay ng anak niya sa'yo! Hindi ninyo pag-aari ang apo ko! Papatayin kita! Papatayin kitang matanda! Hindi ako papayag na ako lang, Gonsalvo. Mamamatay ako ngayon. Pero mamamatay ka rin. Ang punyal na ito! Sa wakas, matatahimik na rin ang buhay ng aking mga apo. Sir Jupiter, hindi kami dumiretso pa Maynila ng gabing yun. Sa halip, nag-check-in muna kami sa isang hotel. Hindi lang para makapagpahinga kundi dahil
hindi namin kayang umalis nang hindi man lang binabalikan si Lola Tasing. Kinabukasan, Sabado de Gloria, bumalik kami sa lugar kung saan namin siya iniwan. Halos gumuho ang mundo ni Iza nang abutan naming nakahandusay ang katawan ng lola niya sa kalsada. Butas ang gitna ng dibdib niya, pero wala ron si Gonzalvo. Ang tanging iniwan nito ay ang mga nagkalat na abo sa paligid ng bangkay ni Lola Tasing. Abo na may matapang at masangsang na amoy. Doon naming napagtanto, wala na si Gonzalvo. At kahit walang saksi, alam namin yun ang naging kapalit ng sakripisyo ni Lola Tasing. Sir Jupiter, yun na yata ang pinakamalungkot na tagpong nasaksihan ko sa tanang buhay ko. Pero kung may isang bagay akong napatunayan, yun ay kung gaano katatag si Iza. Sa kabila ng sakit na gawa niyang bumangon. Dinala namin ang bangkay ni Lola Tasing sa Maynila at doon siya inilibing. Tinanggap naman siya ng pamilya ko at sa huli, doon na rin nakipisan si Iza sa bahay namin. Hindi naging madali para sa amin na basta na lang kalimutan ang lahat ng nangyari. Pero sa paglipas ng panahon, natutunan din namin tanggapin ang mga sugat ng nakaraan. At sa wakas, matapos ipanganak ni Iza ang anak naming babae, nagpakasal na kami. Pero tulad ng anumang pagsasama, hindi naging perpekto ang buhay mag-asawa namin ni Iza. Dumaan pa rin kami sa maraming pagsubok. Mga hindi pagkakaunawaan, mga sakripisyong kailangan naming gawin, at mga panahong akala namin ay bibigay na kami sa bigat ng buhay. Pero sa kabila ng lahat, nanatili kaming magkasama. Dahil alam naming wala ng pagsubok na kasing tindi ang pinagdaanan namin noon. Ngayon, maayos na ang buhay namin. Masagana at payapa. Hindi lang isa, kundi may iba pa kaming anak na nagpapasaya sa aming pamilya. Hindi na kami hinahabol ng nakaraan at ang tanging naiwan na lang sa amin ay mga alaala. Masasakit man, pero mahalaga. Ngunit bago ko pa man tapusin ang kwento kong ito, gusto ko lang sanang mag-iwan sa inyo ng isang tanong. Ano ang gagawin niyo kung sakaling kayo ang napunta sa kalagayan ng asawa kong si Iza? Comment naman po kayo ng inyong opinyon at saloobin dahil gusto ko iyong mabasa. Muli ako nga po pala si Uno at maraming salamat sa inyong pakikinig.